pagsubok. So yung iba dyan, yung ibang mga tao, Okay, this is part 2 video. Hindi nila alam kung anong dapat Part nilang 2 gawin. Pero video. kaya nanalangin siya, na humingi siya na alalahanin mo, Panginoon, ang mga nagawa ko sa paningin mo, sa katotohanan. So tayo, ano yung aalalahanin sa ating buhay? Anong aalalahanin ng Diyos sa iyong buhay, mga kapatid? So para madagdagan ang inyong buhay, para mawala yung mga problema sa buhay mo. So kasi ganun ang isang tao pag halimbawa sinabihan ka ng Panginoon, ngayon ka na lang, hanggang ngayon ka na lang. So anong dapat mong gawin? So yung iba, pag sinabihan ng ganyan, halimbawa may nagsabi na halimbawa may sakit, sinabihan ng doktor kasi nagpakonsulta siya sa doktor. Pero kami mga, dito sa Word of God, Spirit and Light, so kaming lahat ay hindi naniniwala lang kami sa salita ng Diyos. Hindi kami naniniwala sa salita ng tao. So dahil sa salita ng Diyos, so nakalagay doon na pag nagkasakit ka, ipatawag mo ang pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng pananalangin na may pananampalataya, paggagalingin ka. So kayo, kapag kayo ay may mga pagsubok na ganito, halimbawa sabihin ng doktor sa inyo na oy, ngayon, mamamatay ka na. So, anong gagawin mo? So, ano bang magagawa mo? Na maniniwala ka na lang ba sa sasabihin ng tao? So, wala ka na bang gagawin hindi mo ba kakausapin ng Diyos? Mas paniniwalaan mo ba yung salita ng tao? So, dahil kaya lang pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa iyo yan dahil may pagkukulang ka sa Diyos. So, hindi ka pahintulutan ng Diyos na kuhanin ang buhay mo tulad nung sa example natin kay Hezekiah na hindi siya pinahintulutang mamatay dahil sinabi ni Hezekiah na alalahanin mo, Panginoon, ang mga nagawa ko. So, tayo, anong sasabihin natin sa Diyos pag tayo may mga problemang ganyan? So, masasabi ba natin na may ginawa tayo sa buhay natin? So, pag-isipan natin pa, mga kapatid, kung ano yung mga nagawa natin para tayo ay bigyan pa ng extension ng buhay. So, kaya nga dito sa Marcos chapter 11 verse 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na iyong idadalangin at hihingiin ay magsisimpalataya kayo na iyon niyang tinanggap at kakamtan. At anumang ating hingiin ay tinanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na akalugod-lugod sa Kanyang paningin. So tulad ng so talagang pinagbigyan siya ng Panginoon dahil kalugod-lugod. So kapag tayo ay hindi naman kalugod-lugod yung ating mga ginagawa, do you think na bibigyan kayo ng mahabang buhay ng Diyos? So hindi, pahintulutan niya na makuha na lang kayo ng dyablo kasi mas doon kayo naniniwala sa salita ng tao, hindi sa salita ng Diyos. Kaya pag naniniwala kayo sa salita ng Diyos, walang mawawala sa inyo. So mabibigyan kayo ng extension ng buhay at magkakaroon kayo ng buhay na masagana at ganap dahil sa pananampalataya niyo sa Panginoong Hesukristo. So datapwat ikaw, pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo ang iyong mailapat mo na ang inyong pinto at manalangin ka sa iyong amang nasa lihim. So nakalagay dito na manalangin ka sa inyong ama, hindi manalangin ka sa statwa or sa picture or sa mga ribulto. So walang nakalagay dito na pag nanalangin ka magharap ka sa tao ng sa gawa ng tao or sa mga picture. So maliwanag dito. So ang ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. So nakalagay dito na paglihim kang nananalangin sa ama, so ikaw ay gagantihan. So karamihan ng mas pinaniniwalaan pa nila yung gawa ng tao tulad ng mga picture. Mas doon pa sila naniniwala. So paano kikilos ang Diyos Ama sa inyo? Ang Diyos sa inyo kung mga picture ang pinaniniwalaan nyo, hindi naman yung Diyos na sa ating buhay. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. So maliwanag na hindi dapat kayo magpaulit-ulit ng
Mga Maria. So, bawal yon. So, nakalagay dito, ayaw ng Diyos na magpaulit-ulit kayo ng mga dahil hindi naman sinasamba si Maria at hindi rin sinasamba si San Agustin. So, nakalagay dito, wala sa San Agustin na gaya ng ginagawa ng mga hintil. So, huwag kayong magagalit kasi ako nagbabasa lang ng salita ng Diyos. So, mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanya maraming kasasalita ay didinggin. So, akala nila, pag paulit-ulit yung mga salita, didinggin. So, hindi nila iniisip na hindi kayo maririnig ng Diyos kasi hindi naman nakakarinig yung pinaniniwalaan nyo. So, ang nasa ating pinaniniwalaan, yung nananahan sa ating puso. So, yun ang pinapakinggan ng Diyos, kung ano yung nilalaman ng ating puso. So, kasi hindi papasok ang Diyos sa mga picture. Ang papasok dyan yung mga diablo. So, nasa pagpili nyo mga kapatid. So, ako nagbabasa lang ako dito ng salita ng Diyos. So, nasa pagpili nyo kasi hindi naman tayo ginawang robot. So, ginawa tayo ng Diyos na malaya makapagpili kung kanino ba tayo mananampalataya. Kung kay Jesus Christ or sa mga picture. So, maliwanag na wala sa mga picture ang pananampalataya. So, sa Romans chapter 8 verse 26-27, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hikbi na hindi maisasaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasap ng mga puso't kaalaman kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal na alinsunod sa kalooban ng Diyos. So, makatuwid, ang Espiritu ang nagtuturo sa atin ng katotohanan. Dapat tuwing tayo may gagawing mga dapat nating gawin na para mas madali, acknowledge natin, invite natin ang Holy Spirit na siya yung mag-guide sa atin, magtuturo ng katotohanan na kung ano yung dapat nating gawin. Kasi mas madali. So, ako kasi marami akong pinupuntahan. So, every time na pupunta ako, ina-acknowledge ko ang Holy Spirit kasi minsan may mga option. Pero nagpapasalamat ako sa Holy Spirit na nag-guide sa akin dahil lahat ng naging direction, siya ang nag-guide, kaya lahat ay tama yung pinupuntahan ko. Na itong lugar na to ay doon yung taong hinahanap ko. So, walang kahirapan pag ina-acknowledge natin ang Spirit ng Diyos na siya yung mangunguna sa ating pamumuhay. At ano pang dapat nating gawin bilang sa paglago? So, basahin ang Biblia araw-araw. So, dapat basahin natin ang Biblia, hindi yung ilagay lang sa taas ng mga So, kailangan araw-araw natin pagnilay-nilayan. So, magsimula na sa Ebanghelyo ni Juan. So, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Thessalonica. Wiling-wiling sila makikinig ng mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang mga sinasabi. Kaya nga araw-araw nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos dahil doon natin maisasabuhay ang salita ng Diyos dahil sa mga nababasa natin. So, paano natin malalaman, di ba, kapag tayo ay may isang isang dalaga at isang banata nagliligawan. So, di ba, mas pinauulit-ulit nila yung mga tinetext, halos hindi nila yung dinidelete dahil binabasa nila. So, ganun din ang Biblia. Dapat paulit-ulit nating basahin para mas malalaman natin ang si Jesucristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. So, sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayo'y magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, makatuwid dito lamang sa salita ng Diyos, sa aklat ng buhay, aklat ng Biblia, sa magandang balita na matatagpuan natin ang
masaganang buhay at magtatagumpay tayo sa ating pamumuhay. At sa John chapter 12 verse 48, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipapahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So sa makatuwid kasalanan ang hindi tumanggap sa Diyos Anak at sa Ama at sa kanyang salita. Ang hindi naniniwala sa salita ng Diyos ay hahatulan siya sa huling araw. After ng mga matay siya, hatulan siya. Dahil dito nakalagay, sa salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So, pag hindi tayo nagbasa, so kailangan pag nilay-nilayan natin ang salita ng Diyos. So, paano natin malalaman ng isang tao kung hindi kayo mag-aaral ng kanyang mga salita? So, kailangan natin tuklasin ang nasa Biblia. Sundin ang Diyos tuwina. So, dapat sundin natin. Ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ay siya kong iniibig. Ang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Kaya nga, ang tumanggap sa yung mga utos, yung mga nasa Biblia, at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. So, ibig sabihin, ang nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ang pinagninilayan niya ang salita ng Diyos, yun ang nakasaad na dapat maisabuhay natin. Doon natin mapapatunayan na iniibig natin ang Diyos kung tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng kanyang aklat. So, hindi mapapatunayan ng Diyos Ama na iniibig mo siya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. And then, magpatotoo para kay Kristo sa pamamagitan ng iyong buhay at salita. So, mababasa natin yun sa Matthew chapter 4 verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng tao. So, makatuwid tayo ay mga mangingisda ng tao. So, ano yung ibig sabihin ng mangingisda ng tao? Tayo yung magpipreach ng Word of God para makatanggap ang mga tao ng magandang balita ng kaligtasan. Para yung pangako ng Diyos na mabigyan sila ng buhay na walang hanggan ay makakamtan nila sa pamamagitan ng ating pag-preach ng gospel ng God. So in John 15 verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. So, sa makatuwid, mas napaparangalan ng aking Ama kung tayo ay magbubunga bilang aking mga alagad. So, ibig sabihin nito na mas nagagalak, mas pinupuri ng Diyos Ama na tayo ay magbunga ng masagana. Magpatuloy tayo para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayo magsasawa. Kahit na anong sitwasyon, dapat may time tayo sa Diyos para tayo ay mamunga. Kasi once na tayo ay humiwalay sa Panginoon, hindi tayo magbubunga ng masagana. So, hindi tayo mapaparangalan ng Ama dahil tayo ay humiwalay sa kanyang anak. And then, ipagkatiwala ang bawat bahagi ng iyong buhay. So, dapat bawat buhay natin, bawat sitwasyon, lahat ng ginagawa natin. So, acknowledge natin ang Diyos sa ating buhay. So, dapat ino-offer natin ang ating buhay, yung ating bawat ginagawa sa Diyos. Nakalagay dito sa aklat na sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang iyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, siya lamang ang nagmamalasakit sa inyo, sa ating lahat. So, ipagkakatiwala natin sa ating Diyos Ama, pamamagitan ni Jesucristo,
na ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin. So dito sa awit, nakalagay, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at sa Kanyang papangyayarihin. So ipagkakatiwala natin. So nakalagay dito sa Psalm 37 verse 5, commit your ways to the Lord, trust also Him, and He will do it. So ipagkakatiwala lang natin sa lahat ng ating mga ginagawa, ipagkakatiwala natin sa Diyos. So kahit ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, so inialay mo yun para sa Kanya, hindi para sa inyong sarili. So dapat lahat ng ating mga lakad, dapat ina-acknowledge natin si God. So dapat gawin nating partner siya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa inyong mga layunin. Kaya nga, kapag ipinagkatiwala natin, kinausap natin ang Panginoon, sasabihin natin, Panginoon, tama ba itong aking ginagawa? Thank you, Lord, thank you, Lord, sa guidance mo. Salamat, Father God. Ganon ang pagtitiwala sa Diyos na sa lahat ng iyong gagawin, ipagkatiwala. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanya'y ituturo ang iyong mga landas. So, maliwanag dito sa Biblia na dapat ipagkatiwala natin ang lahat ng ating mga lakad. At tayong lahat ay magtatagumpay sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos at hindi dahil sa ating sarili. Dahil kapag sa tao tayo nagtiwala, ay may kabiguan. Maraming kabiguan ang mararanasan ng tao pag sa tao siya magtiwala. Pag nagtiwala siya sa tao, mas maraming kapahamakan. Samantalang pag pinagkatiwala niya by heart, yung kanyang lahat ng lakad, so successful. Walang kabiguan. Kung may kabiguan man, so dahil sa iniistorbo ka ni Satanas, pero dahil sa anggad na sa'yo, hindi magtatagumpay ang Satanas sa buhay mo. Lagi kang successful sa mga lakad mo dahil pinagkatiwala mo ang lahat ng mga lakad mo sa Panginoong Hesus. So, ngunit ako'y dukha at mapangailangan, gayon man inaalala ako ng Panginoon, ikaw ang aking saklolo at aking tagapagligtas. Huwag kang magluwat, o Diyos ko. So, dito, at ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. So, dapat ipagkakatiwala lang natin. So, mababasa natin yun sa Awit chapter 55 verse 22. So, kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin. Upang kayo'y mamuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng iyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So, mas mahalaga ang buhay. So, dapat huwag tayo mabalisa. So, dapat ang inaalala lang natin yung ngayon. Yung bukas, ipagkatiwala natin sa Diyos. So, dapat ipinagkakatiwala natin sa Diyos. Dahil kung tayo ng mga magulang, di ba, magulang tayo, may anak tayo, di ba, hindi nag-aalala yung ating mga anak dahil umaasa yung mga anak natin sa ating mga magulang, sa mga magulang. So, ganun din tayo. So, dapat wag tayong magbalisa, wag tayong mag-alala. Kasi kung tayo mga makasalanan, ay hindi natin pinababayaan ang ating mga anak. How much more ang Diyos na tayo, na lahat ng pangangailangan natin, siya yung nagpo-provide. So, dapat ipagkatiwala natin sa Diyos Ama, sa Panginoong Hesus, ang ating lahat ng pangangailangan. Huwag tayong mabalisa.
ano ka lang, pasalamat ka lang lagi. So, kung ano man yung pangangailangan mo, pasalamat ka. Pasalamat ka na lahat ng kailangan mo, pasalamat ka. So, huwag kayong mag-alala na ganito, wala, or ganon. So, dahil the more ka na nag-iisip ng mga negative, mas the more naman na lalong mawawala sa'yo yung dapat ang iniisip mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Dahil ang Diyos, alam niya kung ano yung kailangan natin. So, dapat huwag tayong mabalisa. Sino sa inyo ang makakapagpahaba sa kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So, mababasa natin yun sa Matthew chapter 6, verse 27. So, nakalagay doon na, bakit pa tayo mag-aalala sa ating buhay? So, dapat ipagkatiwala na lang natin sa Diyos dahil sa mga tao, sino makakapagpahaba ng buhay natin? Di ba ang Diyos lang? Kahit yung mga doktor, hindi yan makakapagpahaba ng buhay. So, karamihan ng sa Diyos lamang tayo magtiwala dahil siya lang ang makakapagpahaba ng buhay natin. So, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. So, nakalagay dito na salita ng Diyos na huwag tayong mabalisa. Dahil kung yung mga bulaklak nga ay tumutubo ng walang nag-aalaga, tayo pa kayo mga tao. So, ang Diyos Ama, ang Panginoong Hesus, so, naandyan sila sa lahat ng ating pangangailangan, basta tumawag tayo, lahat ay ipagkakaloob niya sa atin. So, kaya dapat, relax lang. So, kung ano yung ginagawa mo ngayon, relax ka lang. Magpasalamat ka dahil mayroon kang ginagawa. So, huwag kang mainip. Kung may dinidesire ka sa iyong buhay na sa palagay mo hindi pa dumarating, so dapat magpasalamat ka na dumating na siya. So, kahit hindi mo pa nakikita, so magpasalamat ka na. Dahil tayo ay nabubuhay ayon sa pananampalataya, hindi tayo nabubuhay ayon sa mga nakikita. Kaya nga, relax lang. So, nakalagay dito, kaya huwag kayong mag-alala, baka kayo ay kapusin ng pagkain o inumin or damit. So, dito nakalagay na, huwag dapat tayong mag-alala. So, relax lang, ipagpasalamat natin ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. So, dapat yung ngayon, so huwag kang mag-isip para bukas. So, dahil nakalagay naman dito, maliwanag na huwag kang mag-alala sa future mo. Dahil bago pa man tayo ginawa ng Diyos, alam niya na kung ano yung para sa atin at kung ano yung kailangan natin. And then, magpasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sinasabi dito sa Galatians chapter 5, verse 16 to 17, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilik ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawa, ito. Kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Dahil dapat ang Espiritu ang patnubay natin sa lahat ng ating gagawin, tulad ng nabanggit ko kanina. Subalit ang tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, kayo'y magiging mga saksi o sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So Espiritu, pasakop tayo sa kapangyarihan ng Espiritu na yun ang magtuturo sa atin sa lahat ng ating mga gawain. Pahalaga sa pagdalo ng pagtitipon ng mga mananampalataya. So, dapat sinasabihan tayo na huwag tayong kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. So, nakalagay sa Biblia na huwag tayong magpaliban sa pagtitipon. Maningas ang apoy, pagtabi-tabi ang maraming kahoy. Ihiwalay mo ang isa at mamamatay ang dingas nito. So, ganun din sa ating pananampalataya. So, pag tayo ay araw ng pagsimba at pagdalo, so, dapat tayo ay
magsama-sama. Dahil kapag isa ka lang, mag-isa ka lang, so, ang isang kahoy, hindi siya magiging madingas or hindi siya magiging aapuyan kung nag-iisa lang. Pero kapag magkasama, so, magiging maano siya, malakas ang apoy. So, ganun din tayo mga mananampalataya. Gayon din naman ang kaugnayan mo sa ibang mga mananampalataya. Kung hindi ka kaanib ng isang simbahan, huwag mo nang anyayahan ka pa. Huwag mo nang hintayin na anyayahan ka pa. Maggusa ka ng dumalo sa isang sambahan na si Kristo ang sinasamba at ang salita ng Diyos ang ipinapangalan. So, maliwanag dito na dapat sa araw ng pagdalo at pagsamba, dapat naandun ka. Sa araw ng pagtitipon ng mga kasamahan mo sa organization ng pagsamba. So, dapat naandun ka sa service, sa worship team. So, dapat yung Sunday, dapat ibigay mo yung time mo para sa Diyos. At kung hindi ka man makaano ng mga prayer meeting, dapat may ginagawa ka araw-araw sa iyong buhay para makapag-share ka ng salita ng Diyos or kung ano pa, para madingas ang apoy, para hindi ka mawala sa sirkulasyon ba ng pananampalataya sa Diyos. So, kailangan kang magdalo sa mga pagtitipon sa simbahan. So, nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol at sa pagsama-sama bilang magkakapatid at pagpipira-piraso ng tinapay at panalangin. Sa Roma chapter 13 verse 12, mamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. So, makatuwid, lahat ng mga gawain na hindi mabuti, dapat layuan na natin. Kung kinakailangan na ikaw ang dahilan para magkasala ang isang tao, dapat umiwas ka na. So, dapat itinuturo mo sa kapwa mo ang maging mabuting tao or hindi ikaw ang maging dahilan. Dapat maging blessing ka sa maraming tao. Dapat ganun ang gawin ng isang mananampalataya na maging blessing sa ibang tao, hindi dahil ikaw ang dahilan para siya ay mawalang gana sa pakikipagrelasyon sa Diyos. So, dapat ikaw yung instrument na maging blessing ka. Paano ka magiging blessing kung lagi kang nanghihiram ng kahit naman, kasi may mga attitude na ganun na kahit naman hindi kailangan, dahil ugali na talaga, so gusto lagi man lamang. So, dapat bilang Kristiyano, dapat ikaw ay manguna. Ikaw ang magiging blessing sa mga kapatiran mo. So, dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung ano ang uri ang ginawa ng bawat isa. So, mahahayag ang bawat, kaya walang tinatagong lihim. So, lahat ay nabubunyag. So, dito sa Hebrews chapter 3 verse 13, sali pagtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyong at maging alipin ng kasalanan. So, makatuwid, dapat magtulungan tayo araw-araw. Hindi lang dahil sa pinipili mo yung dapat mong tulungan. Dapat, kung sino yung nangangailangan, dapat tulungan mo. Nakalagay pa rito, sapagkat kakaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. So, nakalagay dito sa Hebrews chapter 10 verse 37 na kaunting panahon na lang ang inaantay natin at si Kristo ay darating na. So, ngayon, mga kapatid, handa ka na ba pag dumating si Jesucristo handa ka na ba? So, dapat lagi tayong handa sa lahat ng pagkakataon na anytime, handa tayo sa pagdating ng Panginoon na masasabi natin sa Panginoon na ito yung nagawa natin sa ating buhay. So, dapat maging handa tayo araw-araw. Hindi lang kung kailan ka matanda na, saka ka maglingkod. So, huli na. So, dapat ngayon habang may pagkakataon ka pa, maglingkod ka na sa Diyos.
para mamuhay ka ng mahabang panahon sa pamamagitan ng masaganang buhay at pananampalataya sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang magpapabigay sa iyo ng masaganang buhay. So mga kapatid, so nakalagay dito sa Hebrew chapter 13 verse 22, mga kapatid, hinihiling ko na pakinggan ninyong mabuti ang mga sinasabi ko, sapagkat maikli lang naman ang sulat ko na ito. So dapat makinig tayo, pakinggan natin mabuti or magnilay tayo sa salita ng Diyos, dahil yun ang magpapabigay sa atin ng masaganang buhay. So dito, at nakalagay pa dito sa conclusion ko, sa Matthew chapter 6 verse 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. So makatuwid, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos, at ang lahat ng pangangailangan natin ay ipagkakaloob sa atin. Dahil kung paano natin mararanasan ang pagpapala ng Diyos kung hindi nga natin tinatanggap ang Diyos, ang Jesucristo. So ito yung pagtanggap kay Kristo, na dapat hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat. So hindi natin matatagpuan ang tagumpay kung wala tayong Diyos na inaanuhan. Kasi marami diyang, minsan may mga katanungan din ako, may mga katanungan diyan na bakit daw may mga walang Diyos na nagtatagumpay. So naniniwala ba kayo doon na walang Diyos na na wala silang Diyos pero matagumpay? So hindi ako naniniwala na magtatagumpay ang isang tao. So kung may Diyos ka, saka ka lang tatagumpay. Yung mga tao dyan na sinasabing matagumpay, yung sinasabi nila na nakikita nila sa mundong ito, na alam ba, mayaman ka. So ang interpretasyon ng mga tao, pag mayaman ka, tagumpay ka na. Hindi yun ang tunay na kayamanan. Ang kayamanan ay nagmumula sa Diyos, na anything happen to you, so masaya ka. Kasi ang mayayaman na nakikita natin, kahit mayaman sila, hindi sila masaya. So marami silang inaalala. So hindi yun ang tunay na tagumpay. Ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Dahil yung mga yumayaman na walang Diyos, ay hindi yun tagumpay. Yun ay wala silang kapayapaan. Wala silang pag-ibig sa kapwa-tao. Wala silang peace of mind. So laging kaya dapat bago ka maging matagumpay, dapat para maging matagumpay ka, dapat pagsikapan natin na pagharian kayo ng Diyos at tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoong at tagapagligtas. Doon lamang tayo makakaranas ng tunay na tagumpay at tunay na pag-ibig at kapayapaan na ipinagkakaloob ng Diyos. So yun sa aking pagtatapos. So magdasal na tayo sa ating pagtatapos. Father God in heaven, salamat Lord sa salita na ipinahayag mo sa mga bawat nakikinig sa ngayong araw na to, ngayong gabing ito. Salamat Lord sa thousands of soul na nakatanggap ngayon ng iyong magandang balita ng katotohanan. Salamat Lord na maisabuhay nila ito ayon sa iyong kalooban, Father God. Salamat, Lord, sa mga taong nakikinig at nanonood sa RPN, Teleradyo. At thank you, Lord, sa lahat ng bumubuo ng RPN. Thank you sa pagpapala mo sa kanilang buhay, physical, spiritual, financial, good health, at ganun din po sa aming pastor at sa kanyang pamilya, ni si Pastor Kaslam at sa kanyang pamilya. Thank you, Father God, sa pagpapala mo. Financial good health at saka sa desire niya na TV and radio station na kailangan para, thank you Lord, na ipinagkaloob mo na, Father God, na thousands or trillions of soul na makatanggap sa pamamagitan ng pagpapahayag na paggamit mo kay Pastor Kaslam, na maraming tao na kaluluwa na makatanggap ng kaligtasan mo, O Lord. Salamat, Lord.
Father God. Salamat, Lord, sa aming mga kapatid dito sa The Word of God, Spirit and Life. Thank you, Lord, sa pinagpala mo, sa pagpapala mo sa kanila na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, financial, good health, abundant life, successful life, victorious life na ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa lahat ng mga member ng The Word of God, Spirit and Life. At thank you, Lord, sa buong bansa na thank you, Lord, na marami pang na trillions na hindi lamang dito sa Pilipinas, na buong mundo na makatanggap na iyong salita, Father God. Salamat, Lord, na makatanggap sila ng iyong kaligtasan. Salamat, Father God, sa mga taong pinadala mo para maging kabahagi sa ministry ni Pastor Kasam. Salamat, Father God, na thank you sa mga billions of soul. Thank you, Father God. Salamat, Father God, sa lahat. Thank you, Father God, sa mga ipinadala mong mga souls na makatanggap ng pagpapala mo. Salamat, Father God, na ang lahat ng mga narinig nila ngayong gabing ito, maisabuhay nila, Father God, ay sa iyong kalooban, Father God. Salamat, Lord. Thank you, Father God. Salamat sa billions of souls na makatanggap ng iyong magandang balita, Father God. Father God, all the glory and honor belongs to you in Jesus' name. Salamat, Father God. I love you, Lord. Father God, I love you, Holy Spirit. I love you, Lord Jesus. All the glory and honor belongs to you in Jesus' name. Amen. Blessed be the name of the Lord.